Sa loob ng 15 araw, pinasasagot ng Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga inirekomendang kasong plunder, graft at iba pa laban sa kanya kaugnay sa flood control scandal. Saksi si Joseph Moro. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address kahapon, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo na malapit ng kasuhan ang pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa issue sa flood control projects. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Pero kailan na nga ba sasampahan ng kaso ang mambabatas? Ayon sa Office of the Ombudsman, pinasasagot si Romualdez sa mga inirekomenda ng Special Panel of Investigators na ikaso sa kanya na plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering. Pinagsisimite rin ng counter-affidavit ang iba pang respondent. Binigyan sila ng 15 araw para sumagot or sa makapagpasa na ang bawat panig ay saka isusumite para sa resolusyon ng kaso. Wala pang tugon sa ngayon si Romualdez nang hinga namin ng pahayag. Pero iginit niya kahapon na wala siyang nilabag na batas at patutunayan daw niya ito. Si Vice President Sara Duterte na nasa The Hague ulit ngayon para dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi dumalo sa SONA. Pero may pasaring sa naging talumpati ni Pangulong Marcos. Huwag daw umasa na makukulong si Romualdez o sino mang miyembro ng House of Representatives. Katulad din daw yan ng 20 pesos na bigas na ipinangako ng Pangulo sa bayan. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi? May makukulong before Christmas. Tinupad ba? Wala. So bakit pa kayo naniniwala? Budol. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Ipinaliwanag ng bise kung bakit umunod dawit din ng Pangulo sa kontrobersiya sa budget insertions at flood control projects. Pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions, na alam mo yung NEP mo hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwede ilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na magpakulong dahil wala namang nakulong na walang nakulong na mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Malacanang sa mga sinabi ng Vice Presidente. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.